Hi and hello! Ang halaga ng pagninegosyo ang topic natin. Kasi talagang binabalak natin talaga, gusto talaga nating magnegosyo. Ayoko na bumalik sa pagka-empleyado ko dahil gusto ko magnegosyo. Pero hindi naman masama ang pagiging empleyado. Diyan kasi nagsisimula yung experience sa buhay ng isang tao, yung paano ka magnegosyo. Kailangan mo talagang dumaan ka muna sa pagiging empleyado, doon mo raranasin lahat at matututo ka doon sa isang kumpanya na pinagtatrabahuan mo. Kasi lagi nating tatandaan, wag natin intindihin yung laki ng salary o ano namang mga posisyon sa pagiging empleyado natin. Lagi kasi natin titignan dyan, ano ba yung ginagawa ng boss mo? Yun ang halaga ang lesson mo dapat mo tignan, hindi yung salary o yung pinasok mong trabaho. Andoon na yung pagpasok mo ng trabaho na gusto mo. Pero dapat kunin mo yung per punto kung ano yung ginagawa ng boss mo doon sa paglalakad ng kumpanya. Yun doon ka makakakuha ng ang learning ng pagninegosyo. Doon mo malalaman lahat doon sa pag-a-apply mo ng empleyado, kunin mo lahat yun. Magagamit mo yung sa pagninegosyo. Doon yung mapupunto na makakapag-isip ka na talagang gusto mong magnegosyo. Bakit? Ano ba yung halaga ng pagninegosyo? Ito po yung halaga kasi ng pagnegosyo na sinasabi nila, gusto kong magnegosyo. Madaling sabihin sa nguso, ang sabi mo magnegosyo, may puhunan ka, may mga kaalaman ka na, lahat ginamit mo na eh. Pero sabi nga nila, kailangan maalam ka sa pagninegosyo. Meron nga example, kapag hindi ka marunong magmaneho, kapag gumamit ka ng pagmamaneho, ma-either na maka-aksidente ka o mabangga ka. Yun talaga ang risk eh. Bakit kasi? Lahat ng bagay, lagi natin tatandaan, kapag hindi mo sinusubok yan o hindi mo talagang inaares pamagitan ng pagsubok, hindi ka rin matututong magmaneho. Kaya ka lang kasi natututong magmaneho dahil kaya mong harapin yung risk, matapang ka doon eh. Hindi yung sasabihin mo na, hindi ako marunong magmaneho. Di mo naman sinubok paano ka magiging matuto sa pagmamaneho. Kaya ka lang kasi natututo sa mga pagmamaneho dahil sinusubok mo. Nandun talaga yung risk, hindi talaga maiiwasan yan. Ganon din sa pagninegosyo. Nagkakaroon kasi talaga yan ng mga trial and error. Pero kapag nalagpasan mo naman yung mga trial and error na yan, pumapanig ka na sa stage 1, stage 2, stage 3 hanggang 4. Yan sabi ng level 1, level 2, and level 3 hanggang level 4. Yan kasi bakit kailangan natin? Kailangan mo muna talagang subukan. Pag nasubukan mo, siyempre, diyan mo makikita na lahat ng mga bagay na yung pala ang mangyayari kapag nagnegosyo ka. Doon mo maaaral yung sinatawag na natin na level 1, level 2, maaaral mo ito. Pero, siyempre, sa pagninegosyo, lagi natin tatandaan, huwag mo siya ikukumpara sa pag-empleyado, pag-aaral mo sa eskwelahan, o anumang galing mo. Sa negosyo, hindi pagalingan yan. Hindi sa kaalaman pa rin eh. Hindi pa rin sa mga bagay ng karunungan. Hindi yun. Masisimulan mo yung mga bagay na karunungan, skill, mga knowledge kapag nandoon ka na sa pagninegosyo. Doon mo maaaral lahat. Bakit kasi? Kasi nandoon ka na sa bahatil eh. Baga sa isang sundalo, sumabak ka, na nawalan ka na ng bala, lahat ng bagay sa'yo, wala na yung bala mo, granada, wala na, ubus na. Pagka sa niraratrat ka na, tago ka lang ng tago. Pero doon sa ganung mga punto na yun, halalagpasan mo yun. Kailangan mo maisip ang sarili mong buhay sa pagigera. Ganun din sa negosyo. Talagang andyan yung mga na talagang mga kompetitor, mga kompetensya, andyan yung mga talagang pag nalugi ka, andyan yung maraming sinasabi sa'yo, andyan yun, ikaw nagninegosyo ka pa. Kung nag-i-empleyado ka, hindi naman ganyan ang buhay mo. Lagi kasi kasama na talaga yan. Pag nagnegosyo ka, lagi mong tatandaan, may halaga ang negosyo. Basta ituloy mo lang, labanan mo lang yung mga bagay na risk, kailangan talagang harapin yun. Bakit kasi? Pumasok ka sa pagninegosyo. Hindi nahuhubos ang problema sa negosyo. Pag nagninegosyo ka, nandyan lahat ang sakit ng ulo. Bakit kasi? Kasi kaya ka nagnegosyo, gusto mo maraming problema. Pag kaya mo nalahapasan yung mga maraming problema mo sa negosyo, yan ang magiging level 1, level 2, level 3, hanggang hindi mo na namamalayan, nakakatulong ka na sa bansa ng ekonomiya. Bakit? Kasi hindi ka tumigil. Bakit? Lumaban ka. Kaya lang tayo ni Tatang Henry C. Si Henry C. lumaban yan. Tumuloy yan.
Bakit? Kasi alam ni Henry C. ang pagbabago, ang halaga ng negosyo ay makakatulong sa bansang Pilipinas. Dadami ang pagiging laborer, makakatulong ka sa mga bagay-bagay sa mga tao na dahil sa pag-aambag mo sa ekonomiya, napalaki mo ang negosyo mo, siyempre, nakakapag-ambag ka sa laki ng ekonomiya ng bansa. Iyan ang pagninegosyo. Yan tinatawag na future and legacy and goal. Yun ang goal natin. Hindi naman talaga totally ang goal natin na kumita ka ng malaki. Ang goal natin, paano tayo makapag-unlad sa ekonomiya at makatulong sa ating bansang Pilipinas. Yan lang mga kasosyo and classmate. Good luck!